My Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me.
mga ka-amangers. Halina po kayo. Maupo, makinig, at matuto tayo sa mga kwentong binago ng Panginoong Heso Kristo. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless. Woohoo! Hallelujah! Hello, hello, hello mga kaabangers! Apat na taon na! Ipakita nyo ang 4 na taon! Yay! Naka-4 na taon na pala tayo sa Daily Life Sharing! Woohoo! Talaga naman, tayong lahat ay blessed na blessed! Amen! Kaya mga kaibigan, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng daigdig, sama-sama tayo! Purihin natin ang Panginoon! Sama-sama tayo umupo, makinig ng salita ng Diyos, at sama-sama tayong pagsaluhan ang kwento ng mga binago dahil kay Kristo Jesus. Amen po ba? At kami kahapon ay nag-celebrate ng 15 years church anniversary! Talaga naman. Kaya kami nakapag-daily live sharing dahil nung panahon na yon ay pandemic, mga kaibigan, mga kapatid. At siyempre, hindi hihinto ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kahit na humihinto ang mga paligid natin, tayo ay tuloy tayo! Amen! Awitin natin! Bless na bless! Sa ngalan ni Jesus, buhay es binago niya lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Isa pa! Bless na bless sa ngalan ni Lahat Jesus, ng nasa tahanan, kumaway-kaway! binago niya lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos! Pupurihin ka, O Diyos! Bless na bless! Pastor Dong, namimiss ka na nila. Oo, mga kaabangar, salamat po sa Diyos, sa kalusugan, sa kalakasan, sa karunungan, Amen. sa kakayanan, at ang lakas niya tayo ay binigay sa atin upang tayo'y patuloy na managana sa Panginoon. Amen! Yan ang sabi niya sa Deuteronomy 8:18, kapag tayo ay naging katuwaan ng Panginoon, nagdala tayo ng katuwaan sa Kanya, sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Amen! At kapag mayroon kang enough strength, more than enough strength, sabi niya sa Deuteronomy chapter 8:18, that I will give you strength to get wealth. Amen! Oh, talaga naman mga ka-daily live sharing. Yes. Kaya ngayong linggong ito, international ang ating mga guest speakers. Hallelujah! Masayang-masaya ba kayo? Samuel, ano ba yung hawak mo na yan, Samuel? Ano ba yan, Samuel? Yan pong happy 4th year anniversary ng DLA! Kanina hindi makapagsalita yan na. Hallelujah! I-type nyo nga dyan, ilang taon na kayo sa daily live sharing. Isa pa, awit tayo, Pastor Dong. Buhat ng makilala ka. Makilala ka, Ang buhay ko'y naging masaya't masigla, lalo nang maranasan ka. Biyaya mo'y sobra-sobra, ayaw ko nang mawalay pa. Sa piling mo aking Ama, pagkat sa'yo'y nagmumula kapayapaan at pagpapala. Bless na bless! bless sa ngalan ni Jesus, buhay ko'y Binago niyang lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless. bless na bless sa
Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Hallelujah! Nakita ko na ang mga taga-Kuwait, taga-London, at iba't ibang panig ng daigdig na nandirito. Salamat sa inyong lahat na nag-participate. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hello kay Wilson Pergis ng Italy. Yeah! Kay Emerald Tamaya sa London. Kay Maria Elisa sa Kuwait at sa lahat ng kanilang mga kaibigan. Lahat ng kanilang mga na-invite. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Pinagpala tayo upang maging pagpapala. Kaya nga, ngayong hapong ito, aawit tayo ng isang awit ng papuri sa Panginoon. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Hawak ng Diyos ang ating pagkilos. Hawak ng Diyos ang ating pagkatao. Amen po ba? Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Siyang may likha ng kalawakan, Tanging tugon sa lahat kong pangangailangan. sa lahat ng Pangangailangan, Panginoon, minsan pa, Panginoon, siyang may likha ng kalawakan, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago, Kailan may di nagbago mga pangako mo, mga pangako mo. tanging ikaw lang, Tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. hallelujah, hallelujah, panghahawakan ko, Panghahawakan ko mga salita mong totoo. lalapit ako Lalapit ako sa mahabagin mong trono, sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko kadakilaan mo, dahil sa'yo lumaya ako. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. oh Lord,
Lord, isang kagalakan na kami maglingkod sa iyo. Ang makita naming mag-asawa, ang bunga ng aming paglilingkod, ang siyang nagpapalakas sa amin. Ang makita namin, Lord, na ang lahat ng naaabot sa pamamagitan ng programang ito, nandun lang sila dati sa maliit na screen, ngayon kasama na namin sila. Amen. Nabuo sila. Naglingkod din sila. Ginaya lang nila ang itinuro mo sa amin. Nabuo sila. Naglingkod sila. Pinagpala sila. Katulad ng pagpapala mo sa amin. Tunay, Lord God, na walang nagbigay ng buhay nila para sa iyo na hindi mo inabot, hindi mo kinalinga. Lord, dati-rati hinahabol namin ang trabaho. Dati-rati hinahabol namin ang lahat ng ito dahil punong-puno kami ng takot, pangamba. Pero ngayon, Lord, hindi na namin kailangang habulin. Kami na ang hinahanap ng opportunity. Amen. Kami na ang pinagbubuksan ng pintuan. Kami na ang pinagpapala. Dahil tunay, ikaw ang may hawak ng aming bukas. Ang may hawak naming pagkilos at pagkatao. At Lord, salamat ng maraming-marami. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hallelujah. At Lord, sa pagpasok nitong Holy Week, marinig namin ang iyong mga salita na magpapaalala sa amin, wala kami. Nasa dilim pa rin kami kung wala ka sa buhay namin. Kaya kami nakakatayo, kaya kami nagbibigay papuri, parangal, pasasalamat sa iyo. Dahil ginawa mo ito, binago mo kami. Hinipo mo kami, pinagpala mo kami upang maging pagpapala sa iba. Kaya Lord, salamat, 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 salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay, hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Amen. Hindi tayo iiwan ng Diyos, ni pababayaan man. Mapangahawakan natin ang kanyang salita. Mapangahawakan natin ang kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Mga ka-daily life sharing, may bisita po tayo ngayong hapon. Actually, hindi na siya bisita. Pamilya na natin siya. Siya ay Ilocanong katulad ko. Siya po ay aking kaprobinsya. Siya ay taga Isabela, sa Rojas, Isabela. Ako ay taga Kawayan. At Pastor Dong, mamaya ay magsishare din po mamaya si Pastor Dong sa atin. Pero unahin po natin ang ating mahal na kapatid na siyang gagamitin ng Panginoon para magturo sa atin. Siya po ngayon ay taga Baguio City. Ayan, hallelujah. Pinagpala tayo sa buhay ng lingkod na ito. Siya po ay isang professor. Dati po siyang senior pastor sa International Praise Center sa Baguio City. At ngayon siya po ay patuloy na naging guro o professor at direktor ng Asia Pacific Center. Wow! Diba? Tayo nga naman ay lubos na pinagpala. Umupo po kayo, ilabas niyo ang inyong mga Bible, notebook at ballpen. Tayo po ay makinig ng mensahe sa bibig ng Panginoon na si Dr. Joel at ang topic niya ngayon ay Jesus, a Fulfilled Prophecy. Amen po ba? Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak
na si Dr. Joel Tejedo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor May, Pastor Dong. We thank you for this privilege to speak once again in your daily life sharing. At binabati ko rin po ang ating kabangers, okay, ang mga nakikinig at tagasunod ng programa pong ito sa lahat ng dako, sa Europe, sa North America, Asia, Africa, at pati siguro sa Latin America. And to all the members of the Hub of Christ or the Habitation of United Believers, magandang hapon po sa ating pong lahat. At ako po ay nagagalak na makasama ko po kayo sa hapong ito at makibahagi ng maikling salita ng Panginoon. At ang akin pong ibabahagi po ngayon sa hapong ito ay Jesus, a fulfilled or has fulfilled this prophecy in Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Kung mayroon po tayong mga Biblia, whether Biblia po sa inyo pong mga cellphone or hinihiling ko nga po na atin pong basahin dito sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Basahin ko po sa English at saka sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi po. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed. Amen. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi ng Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdaloy ng inyong blessing at anointing sa programa pong ito, Panginoon. And the Hub of Christ Church. Lord, marami pong salamat sa masigasig na pagsisilbi ni Pastor Dong at si Sister May at kasama na po ang inyo pong mga anak, Panginoon, sa simbahan po na ito, Panginoon. I pray that this afternoon, I pray that you will bless them, O God. You bless them with increase, you bless them with productivity and fruitfulness in their lives. We pray that you will bless your words at hinihiling po namin ng mabuksan ang mga puso at isipan ng mga taong nakikinig upang kanilang tanggapin ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aking pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magsisimula po ako ng isang patutuon na totoong nangyari po ito sa amin noong October 2021. Ang aking pong panganay na anak na lalaki ay na-hospital po siya ng 17 days
due to viral encephalitis. Iba itong klasing virus. Ang kalaban po natin nung mga taon na ito ay COVID-19. Pero ang aking anak ay nagkaroon siya ng viral encephalitis. At itinakbo po siya sa hospital. At nung ipinakita po sa yung video nung siya itinakbo sa hospital dahil sa kasalukuyan, nung panahon na po na yon ay nasa Amerika po ako, ay para na pong kabayo yung paglakad ng aking anak. Hindi na rin nag-stammering po siya, hindi po siya makapagsalita at mataas po ang kanyang lagnat. For 17 days, na ganon yung nangyari po sa aking pong anak. When he came out from the hospital after 17 days, ay ang aming pong total na babayaran po sa hospital dito po sa Baguio City ay 187,800. Yun po yung sinabi po ng aking pong asawa. Kailangan na nating magbayad, kailangan na nating ilabas si Luke, pero kailangan nating bayaran ang hospital ng 187,800. Sa mga iba sa atin, marahil po itong amount po na ito ay maliit po lamang. But with all the economic challenges that we have experienced during the COVID-19 pandemic, at nasundan pa po nito ng digmaan sa Eastern Europe. Ito po ay isang bagay na hindi lang maliit sa amin, kundi ito po ay this is a big challenge to pay, sabi nga. So, matatandaan ko po ay pinadala ko na po sa misis ko lahat ng pera na nasa akin nung ako po ay nasa Amerika. At when my wife Caroline was about to pay our bill, 187,800, nasurpresa po ang akin pong asawa dahil she learned and she discovered that someone has paid the whole amount of 187,800. At hindi lang po nabayaran yung amin pong pagkakautang sa hospital. Sinabi rin po ng aking misis, may bahay na mayroon pa po siyang excess na withdraw from the hospital. At my wife has withdrawn a surplus of 2,500 pesos. Tatanungin ko po kayo sa hapong ito. How do you feel when you are in debt but discovered that someone has paid all your debts? Ano ang mararamdaman mo pag nagkaroon ka ng malaking pagkakautang pero isang araw na-discover mo na lang na mayroong isang tao na nagbayad po nito? Nasubukan nyo na po bang naging debt-free? Yung wala na pong pagkakautang. Ang sarap po ng pakiramdam po, ano? Yung isang punto ng inyong buhay na wala kayong utang. How do you feel when one day you woke up, nagising po kayo, at nakatanggap po kayo ng sulat, at sinasabi po nitong sulat po na ito na hindi nyo na kailangang bayaran yung 750,000 na mortgage ninyo sa inyong bahay. Sa Holy Week po na ito, hindi lang po natin, we do not only remember Jesus who was crucified, but this Holy Week we celebrate the most beautiful
redemption He has done for all of us. 2 years ago, when Jesus was crucified, He has paid your past, your present, and your future sin, your sickness, so that you will have freedom and life eternal. Kagaya po nung talata na ating pong binasa, uulitin ko po, sinasabi po niya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Jesus sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat na tumanggap. Napakaganda ang talata po na ito. Ito pong talata po na ito ay it is a good news for all of us. Why? Why this is a good news? Why this is a good news to all of us? Mayroon pong tatlong bagay na akin pong ibabahagi po sa talata pong ito. At kung kayo po ay nagsusulat, ito na po yung unang napakahalagang bagay na sinasabi po ng Panginoon sa talatang ito para sa inyo. Na ang Panginoon po ay nasugatan, pinugbog at pinatay upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 44, nung Jesus has fulfilled this word of prophecy, dahil sinabi po ni Luke mismo, ni Lucas doon sa Luke chapter 22 verse 44, dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Akalain niyo na ang Panginoon sa sobrang kahirapan na kanyang dinanas sa cross ng Kalbaryo, na yung kanyang pawis ayon kay Lucas ay parang dugo na tumutulo sa lupa. In other words po, Jesus, while He was at the cross, He experienced the most painful agony that He ever experienced. Sabi po doon sa John chapter 19 verse 34, one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water, that the scripture should be fulfilled, that says, they shall look on him whom they pierce. Gayon may pinalagpasan ng kanyang tagiliran ng isang sibat na isa sa mga kawal, at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Napakatinding sugat ang dinanas ng ating pong Panginoong Jesus. At sabi po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, ito po ang ibig sabihin ng mga sugat po na yon. Sinabi po ni Pedro, who his own self bear our sin in his own body on a tree. Itong mga sugat, itong pamamalo, itong lahat ng hirap na nasubukan ng Panginoong Jesus, ang ibig po pala nitong sabihin ay binuhat ng ating pong Panginoong Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Nang siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan, sabi ni Pedro, sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay magbuhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat at nangagsigaling tayo.
Amen? So dahil sa kanyang mga sugat, dahil sa kanyang pagkabugbog, ay ito yung pamamaraan ng Diyos Ama upang buhatin ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa hapong ito, we remember the sacrifice. We remember the wounds. We remember the suffering that Jesus has done at the cross so that you and I will have eternal life. Ang ikalawa pong katotohanan na mapag-aaralan po natin dito ay ang Panginoon ay pinarusahan. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi para tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sabi po doon sa verse 5, He bore our punishment to secure our peace in well-being. He suffered. The chastisement that He suffered is for our peace, so that you and me will be reconciled to God. Sa libro po ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 24, 24 to 25, sinasabi po ron, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuri niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na siyang tumubos sa atin, at ito po ay regalo ng Panginoong Diyos. Amen? Lahat po tayo ay parang mga tupa na nagkanya-kanya po tayo ng daan. Lahat po tayo ay parang mga tupang naligaw. Pero dahil lamang sa pag-ibig ng Panginoong Jesus sa atin, siya po, He carried our sorrows, He carried our sins, para tayo po ay magkaroon po ng kapayapaan at reconciliation po sa ating pong Panginoong Jesus. I do not know kung matatandaan pa po ninyo yung awit, marahil si Pastor Dong ay inaawit pa niya itong awit na ito. But I remember that when I was a high school, I was always singing this song in front in our church. Yung song na ito, ito po yung wordings po dito, there is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, sabi po nung chorus niya, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Kung ang Diyos, kung ang Panginoong Jesus ay binuhat niya, pinasan niya yung lahat ng mabibigat nating problema. Yung problema mo ngayon, kapatid, ay kayang-kaya niyang buhatin, kaya-kaya niyang He can solve it. And there is no mountain to tall that He cannot move it. And there is no storm to dark that He cannot calm it. Yun po ang ibig sabihin po noon. At ang ikatlo na matututunan po natin dito sa talatang pong ito ay ang Panginoon dahil sa pahirap o hirap na kanyang dinanas at mga hampas na kanyang tinanggap,
tayo ngayon ay makakaranas ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Sa aklat po ng Juan, chapter 19, verses 1 and 2, sinasabi po niya, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuutan nila ng mga balabal na kulay ube. Ito lamang po ay mga halimbawa, mga talata na nagsasabi kung nagpapakita ng mga sugat na dinaranas ng ating pong Panginoong Jesus. Mga scars, ay mga wounds na kanyang dinaranas. Pero dahil sa kanyang mga sugat, sabi po ni Isaiah, tayo ngayon ay makakaranas ng kagalingan. Bago po ako magpatotoo, ay ako po ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling siya sa mga araw po na ito. And as a pastor po, I believe that there are 5 theological truths why we should believe that God still heals today. Bakit tayo naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling siya sa mga araw na ito? Mayroon pong mga 5 na akin pong ituturo. Unang-una po ay healing is now possible and accessible through the atonement of Jesus Christ. Sabi po ng Isaiah 53 verse 5 and 6, by His stripe we are healed. Dahil sa kanyang sugat ay makakaranas tayo ng kagalingan. Through the atonement. Okay? At one moment. Okay? Yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo ay makakaranas tayo ng tunay na kagalingan. Ang ikalawa pong reason kung bakit tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling ngayon ay healing is an evidence of the coming of the kingdom of God in your life. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 24, if I cast out evil spirit by the finger of God, then the kingdom of God is in you. Matatandaan po ninyo na dahil sa banal na Espiritu Santo, pinagaling ni Jesus ang isang nasaniban ng masamang espiritu. At sabi po ni Jesus sa taong ito, if I cast out evil spirit by the finger of God, then the kingdom of God is in you. Ang ikatlo pong reason kung bakit prina-practice po natin ang kagalingan, ang prayer of healing sa mga araw po na ito, because healing is the accompanying sign of the preaching of the good news of Jesus Christ. Pag ibinabahagi daw po natin ang magandang balita sa mga tao at tayo po ay nananalangin ng kagalingan, sumusunod po ang kagalingan sa mga tao dahil sa preaching of the good news. The preaching of the good news is accompanied by healing. Healing of our weakness, of our sicknesses. Ang ikaapat po ay we exercise healing because healing is a gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 12. Ang healing ay isa po itong kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak upang pag sila po ay nanalangin, sila po ay gumagaling. At ang ikalima, at ito po yung panghuli, healing is an important ministry of the church. Sa James chapter 5 verse 6 to 18, sinasabi po roon na ang panalangin ng mga anak ng Diyos ay effective and powerful. Pag tayo po ay nanalangin sa mga taong may sakit, sila po ay gumagaling. Bago po ako magtatapos sa hapong ito, ay gusto ko lamang pong magbigay
paulit ng isang patutuo na healing is still possible today. Alam niyo po ba na noong April 2009 ay nagkaroon po ako ng series of strokes due to costochondritis. Nagkasakit po ako ng sakit na costochondritis at na-stroke po ako ng mga ilang beses. At dahil po sa sakit po na ito, I was rushed to the hospital sa Sacred Heart. 2 beses po yan na magkasunod. Pagkatapos, nung tumitindi po nung aking sakit, ay itinakbo po ako sa Baguio Medical Center. I came to a point during that month that I hardly breathe. Hindi na po ako makahinga at hindi ko na rin po maigalaw ang aking katawan. Life was unpredictable for me during that time. Hindi ko po alam kung mabubuhay pa po ako or mamamatay na po ako. Kaya po, nung sinabi po ng aking doktor na si Dr. Balatian, ang sakit po ninyo ay costochondritis. Hindi po kayo pwedeng gumalaw kahit sa inyong bed, kaya dyan na lang po kayo magbawas at dyan na rin lang po kayo iihi. Hindi po kayo dapat gumagalaw. Dahil pag gumagalaw po kayo, nai-inflame yung mga bones ninyo at saka mga ugat po ninyo. At dahil po dito sa pagka-hospital ko po ng 3 beses ay na-deplete po ang aming pong finances. Ito po ako, I lost my health, I lost my money, I lost my position, and the various ministry positions that I was doing at the time. Ako, matatandaan ko po, ang dami ko pong mga ginagawa during the time, but I lost all those things dahil po sa sakit po na ito. But who can imagine na nakikita niyo po ako that I'm still alive today regardless of the sickness and the suffering that I have gone through. Kung titignan niyo po ako, hindi po kayo siguro makapaniwala na ako po ay na-stroke ng 5 beses. Di po ba? What happened and why am I still alive today? Alam niyo po, ako po ay naniniwala na kung napapakinggan niyo po ang aking pong patutuo sa hapon pong ito, may sinasabi po ang Panginoong Diyos sa inyo. I remember that one afternoon while I was praying at the top of the mountain in Balatok, Benguet, Balatok, Itugon, Benguet. The Lord has touched my whole body and He healed me completely. There has never been a special moment and the most beautiful experience I experienced with God in that afternoon. Kung hindi yung kanyang pagbisita sa akin. Hindi niya lang po ako binisita, hindi po niya po yung aking buong katawan, at dahil po sa presensya po ng banal na Espiritu Santo, ako po ay gumaling mula sa stroke po na yon. The healing I received from the Lord was very personal to me. Dahil sa panahon na yon, ako po ay parang nalantang gulay, walang silbi. Hindi po ako makakilos, hindi rin po ako makalakad, hindi rin po ako makasalita. But dahil lamang sa kapangyarihan at presensya ng Panginoon na dumaloy sa aking buhay, tinanggap ko po ang tunay na kagalingan. Sa hapong ito ay ako po si Pastor Joel Tejedo, nagpapatutuo po sa inyo na walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. By
His stripe, we are healed. And I believe and I confess that healing still happens today. So sa umaga pong ito, sa hapong ito, pag kayo po ay nakikinig, sa amang lugar po kayo, this is very strong in my heart. I want to pray for your healing. I pray that the same power that I received from the Lord 14 years ago will also be given to you. Ano man po yung karamdaman na inyo pong nararanasan ngayon, karamdaman, physical infirmities, sickness, ano man po yung inyo pong sakit na nararanasan po sa mga oras po na ito o sa araw po na ito. I want to pray that the Lord will heal you and that the Lord will give you His complete healing. Tayo pong lahat ay manalangin po. Our Heavenly Father, we thank you and we bless you this afternoon. Salamat po sa kapahayagan ng inyong salita sa hapong pong ito. But that by your stripes, we are healed. We thank you, Lord, for the saving power of the cross of Jesus Christ. And we confess you that you are the Lord of our lives. Lord, we pray, those who are sick this afternoon, those who are experiencing different kinds of infirmities, Lord, we pray that you will heal them. We pray that you will touch them, oh God. We pray that show to your people that miracles still happen today. Healing still happen today because by your stripes we are healed. Heal our finances. Heal our emotions. Heal our mental anxieties. Heal our physical infirmities. Heal our spiritual life. Oh God, we thank you and we bless you and we glorify your name. Ibinibigay po namin sa inyo ang kataas-taasang papuri at pasasalamat dahil kayo po ang aming pong tagapagligtas at Panginoon ng aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Dr. Joel Tejedo. Ay ang galing talaga, ang kagalingan mga kaabangers hanggang ngayon ay talagang nararanasan. Hallelujah, diba? Salamat Pastor Joel, Dr. Joel Tejedo. Salamat sa buhay mo, and I do believe maraming gagawin si Lord na marami pang oras kapag ikaw, kaabangers, ay nanalig at manampalataya. Sabi ng awit, hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah. Alam nyo, sa buhay lang ni Dr. Joel, kung nagpatotoo ang Diyos sa buhay niya at naranasan niya ang grabing ang kakapusan ng tao ay katiyakan ang kapunuan ng Diyos. Talagang grabe. Tingnan niyo po mga kaabangers, kung mananalig lang sana tayo, kung maniwala lang sana tayo,
kung tayo ay manalig, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, yung Diyos na pinaglilingkuran ni Dr. Joel, siya ring Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan kung ikaw may karamdaman ngayon. Diba? Ang galing ng Panginoon. Kung ikaw ngayon ay meron pong dinadanas na kahirapan sa paggalaw ng iyong katawan dahil may mga sakit kang nararamdaman. Ang Jesus na kanyang kinilala, ang Kristo Jesus na kanyang pinaniwalaan, siya rin Kristo Jesus na siyang magpapagaling sa iyo sa oras na ito. Siya rin Kristo Jesus na siyang aabot. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 59 na ang sala mo ang dahilan kaya hindi niya marinig ang iyong mga dalangin. Ang sala mo ang dahilan kung bakit ang kanyang mga tainga ay kanyang tinatakpan at ang kanyang kamay ay iniaatras. Hindi niya inaabot ang buhay mo dahil sa kasalanan. Kapag ikaw ay nagsisi, naniwala sa dugo na binubo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, yung at one moment, yung atonement na yon, yung one moment na yon na nagpakilala ang Diyos ngayon sa oras na ito sa iyo, maniwala ka sa kanyang ipinahayag sa Isaiah 53 na yon. Ay Diyos ko, mga kaabangers, ay grabe ang kanyang gustong gawin sa buhay mo. Wow, Pastor Joel, Dr. Joel, thank you very much sa Kristong nagpahayag sa iyo. Wow, at ito pa ang maganda. Bagamat kinapos siya, naubos ang kanyang ari-arian dahil sa hindi maintindihan na karamdaman, ubos din. Kinapos din ang kakayanang gastusan. Pero alam niyo po, dahil sa kanyang naranasang himala mula sa Panginoon, ay talaga naman tumigil din ang gastos. Sapagkat sa himalang yon, instant na tumigil din ang karamdaman, tumigil din ang pagbuhos ng gastusan. Grabe. Antindi mga kabangers, kung mananalig tayo sa Panginoon, kung mananampalatay sa Panginoon, kung tayo ay magbabalik loob sa Panginoon na may pagsisisi, na may pagpapakumbaba, itong oras na ito, oras ito ng iyong himala. Oras ito na maranasan mo ang iyong himala. Oras ito na mararamdaman mo ang kamay niya, ang himala niya. So, Dr. Joel, kasi marami ring minsang tanong sa buhay ng maraming tao. Instant lang ba yon? Wala ka ba ring nararamdaman nung una bilang tao? Di ba? Wala ka ba nararamdaman something? Kaya-kayang gawin ng Diyos yon? Nung pagkakasakit ko po at pagka-stroke ko po ay dahilan po yon ng pag-drive ko po ng 16 hours to Isabela na back and forth. So dahil po sa fatigue at saka stress at sa init ng panahon po na yon ay ako po ay na-stroke. Pero salamat po sa Panginoon. Yung sinabi niyo po kanina ay totoo po yon na nawala na napakaraming gastos, sanla ay naibenta ko yung sarili kong sasakyan, nawala lahat, yung ipon. Pero nung ako po ay pinagaling ng Panginoon, ay pinagaling niya rin po yung bulsa. Hindi lang po physical na kagalingan ang tinanggap ko po ng Panginoon dahil dinoble pa ng Panginoong Diyos yung nawalang pera dahil sa pagkakasakit ko po dahil ito na nga lang po yung pagpapala. Yung naibenta kong sasakyan, binigyan po ako ng Panginoon ng napakagandang sasakyan. Wow. Yung hindi po ako makagalaw, pinapunta po ako ng Panginoong Diyos sa halos 40 na bansa pagkatapos na ako po ay nagkasakit, ay pinagaling. At hindi lang po yun, the Lord has promoted me beyond my imagination. Yan po yung aking pong patotoo. Kaya ako po, at mula po noon ay hindi na po ako na hospital by the grace of God. Wow. Nagpapa-check up po ako sa doktor
Kaya lang po, mula po noon ay it was 14 years ago na hindi na po ako na hospital. At sana another 14 years pa na hindi po ako ma-hospital. By the Wow, grace of galing. Wow, ang galing mga kaabangers, di ba kayo makikisakay? Alam niyo po, pag nakikisakay tayo sa sinakyan na buhay, no? Sinakyan na pangitain ng lingkod ng Diyos na si Dr. Joel, mga kaabangers, kung sasakay tayo sa Kristong nakilala niya, yung kagaya ng sinabi ni David kay Solomon, di ba? Sa 1 Chronicles 28, sabi doon na, sabi ni David, know the God of your father. So, ibig sabihin, know the God of your father, kasi si Solomon at si David ay mag-ama. So, hindi lang talaga dapat si Solomon ay dumikit sa ama, kundi ang gustong sabihin ni David ay dumikit ka sa Diyos ng iyong ama. Kung paano ako well-connected sa Diyos, yan din ang paraan na kumonekta ka sa Diyos. Yung pagkakonekta mo sa Diyos ay dumaan ka sa proseso na dinanas ko, paano ka makakonekta sa Diyos. Ganyan din ngayon mga kaabangers, sa Diyos na pinaglilingkuran ni Dr. Joel, na pinatigil yung alkansyang butas. Ay, hallelujah. Di ba? Alkansyang butas din yun, no? Yung mga marami kang karamdamang dinanas, yung inipon mo parang naubos sa butas ng yung alkansya. Yung 1 taon o 2 taon mong inipon, sa isang iglap lang nakaramdaman, isang linggo lang, ay talaga namang pwedeng maubos yung inipon mo na alkansya. Oo, pero tinigil ni Lord. Kung paano niya tinigil, nung dumating ang kagalingan, tinigil din ang gastusan. Wow, talaga naman. Ang tindi mga kabangers, di ka pa ngayon ay nako, grabe talaga. Pastor Joel, no? Ako, napakaganda to para kaya ako magtatanong sa iyo kasi syempre yung mga to the unbelieving, di ba? Yung mga believer, pero mga unbelieving na, pero kailangan maging believer talaga sila, fully believer sila. Ay nako, Pastor Joel, ay ikaw ba ngayon, ano ang pwede mo pang ibang mairekomenda sa mga unbelieving believer? Ano ba pwedeng bago ka mag-out para papunta ka sa prayer mountain? No, alam ko pupunta ka sa prayer mountain. So mga siguro konting tip lang po. Inaanyayahan ko po na kung ang bawat isa na kung hindi pa po kayo tumanggap sa Panginoong Jesus, ay sana po itong Holy Week po na ito ay saliksikin po ninyo ang ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa cross ng Kalbaryo, doon po niya binayaran lahat ng ating pagkakautang. Wow. At dahil sa kanyang ginawa, mga kapatid, ngayon, maaari na nating maranasan ang buhay na walang hanggan, kapayapaan, at kagalingan mula sa kanyang kamay. Sa iyon yung aking naranasan. So kaya yung aking panalangin kanina ay I pray that the same love, the same power, and the same healing that I received from the Lord 14 years ago will also be imparted sa inyo po. So inaanyayahan ko po kayo na sa oras po na ito, natanggapin po ninyo ang Panginoong Jesus sa inyong buhay. At subukan niyo po siya, dahil siya po ang Panginoong Diyos na matindi ang kanyang pag-ibig sa atin. He deeply loved us, and He loved us so much. Gaya ng sinabi po ng John 3:16 na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 So, thank you, Pastor Joel o Dr. Joel. Thank you so much. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa buhay mo. Amen. So, God bless po. Amen. God bless po, Dr. Joel. God bless po. God bless po. Amen. Magpapaalam na po ako, Pastor. Yes, okay. Salamat po. Hallelujah. Amen. So, mga kaabangers, di ba? Ang galing, di ba? Ito yung mga kanta natin. O, di ba?
Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na iinda, buhay ng paglundag, umalakpak ng may galak sa presensya niya. Hallelujah, let's praise the Lord. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, dayawin siya. Lahat ng may hiningay, purihin siya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos. Amen. Kasama na namin ngayon ang aming apo, si Zechariah. Lahat ng may I-close up mo si Zechariah. sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Yeah. Kasabay ng paglundag. Yeah, yan na si Zechariah. Sa Pumapalakpak. Hallelujah, let's praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, purihin siya. Diba ang gwapo ng aming apo? Kamukhang kamukha ng tatay niya. Yahweh siya. Yan. Walak pang nang may galak sa presensya niya. Happy anniversary mga ka-daily live sharing. Hello kay John Paul. Sino ba tong John Paul Santos na to, ha? Sabi niya, ang cute mo, Zeki, pero mas cute yung may hawak. Ay! Ang saya-saya. Sandali, ang tagal-tagal ko na dito, ha? Kaya ako nawawala, hindi niyo ako binabati, eh. At itong si Nanay Shoni, ha? Nag-order kami ng batil patong. At saka pansit kabagan. Hinihintay namin. Alam mo ba to si Nanay Shoni, ha? Sabi ba naman, Pastora, lumalaki ka. Ang sarap-sarap ng hinihintay ko. Talagang inaawat pa akong kumain. Mga ka-daily life sharing, kapihan niyo naman ako. Alin ang gusto niyo? Mapayat ako? Malusog ako? Ha? Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow! Happy anniversary, Ate Flor de Lisa Rojas Raquel. Sa lahat ng mga bumabate sa ating anniversary, maraming salamat po. Ipagpaumanhin ninyo, hindi nyo kami nakasama ng medyo matagal-tagal na panahon dahil kami po ay nagmisyon sa Australia. Pumunta kami ng Melbourne at Sydney. At bukas po, nasaan ba kami bukas? Nasa Batam, Indonesia po kami. Yan. Kaya salamat ng marami. Pastor, tugtog ka lang. Yan. At ang... napapaindak kami niyan. Hihinto lang kami pag nandyan na ang aming order. Bukas ay ang ating guest si Pastor Willie Rica Fuente ng All for Christ Church, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Hallelujah! Si Pastor Henry Aziki of Jesus is Lord Global Ministry from Doha, Qatar. Pastor Ernesto Iragel of Connect City Church, Melbourne, Australia. At si Bishop Eric Domingo of Powerhouse Church, Angeles, Pampanga. Sila yung makakasama natin araw-araw. Iba-ibang araw. Amen po ba? Kaya stay tuned sa ating programa. Amen po ba? Ang mahalaga dito ay ang salita ng Diyos ay pinag-uusapan. Amen po ba? Salamat ng maraming sa buhay ng bawat isa. Amen. Pastor Dong. So mga kaabangers, pagpalain tayong lahat ng Panginoon at ingatan tayong lahat at samahan tayong lahat at grasyahan kayong lahat gaya ng grasyang tinanggap ni Dr. Joel. Amen. Amen. Grabe po yung Hallelujah. Pinagpalad. Hallelujah. Sabi ni Minda sa, Pastor, sabi ni Minda sa Malaysia. Ayan. Alam mo ba ang apelyido nito? Mindanasyon. Yan, alam na alam. Ang bilis lumaki ng apo mo. Buti na lang. Bakit ganon? Apo mo. Ayan na. Ang sarap. Happy anniversary. Daily life sharing. Salamat sa aming direktor. Handa sa kapoy ko. Yun pong cake kanina ay inunti-unti na po namin. Salamat po sa mga nagpapadala ng mga pangpasaya naman namin. Yun. Huwag po kayong mag-alala. Kakainin po naming pare-pareho yan. Isang awit pa, Pastor. Pwede ba yung okay saya, Pastor? Okay saya At kay ganda. Halika, Maria Razo. Yeah. Si Gabriel Villanueva. Kaway-kaway ka dyan. Okay saya at kay ganda. Tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri, sumasamba. Hello kay Jacinta Flores. Ng iyong kamay Itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Hello kay Ate Melda Hakim mo ng Masbate. Yeah. Itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Okay saya ni Pastora, may pagkain sama ng papuri. Bumati kaya kayo. Mama. Halika na, Lea Punsyon! Ala, Lichi, Bakirane, miss you! Ipalakpak nga kay... Hello kay Ate Fe Mendoza, Madel Altea, Lichi, Bakiran, Wilson Pergis, many more years, amen! Yan! Ipalakpak ang iyong kamay. Basa ka, hello kay Socorro Broquesa sa Cagayan de Oro. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Amen. Ayaw niyo na ba? Ayaw niyo na ba? Hello, Ate Lynn sa Sydney. Okay, saya at kay ganda. Ay, Salamat po sa lahat na nag-send ng stars. yeah. Ayan. Okay, saya at kay ganda. Sabi ni Lichi, napapasayaw daw siya. Sama-sama, maawit ng papuri. Ano ba naman itong mga back out ko? Ipalak. Hello po, si Pastora Vivi Barbaluyo. Sa tiwagay. Kay Sister Ursula Cruz. Sama-sama Kay Ate Emerald Tamayo. Diyos ay Yan. Kay Ate
Yan, di ba? Bigla kang nag-leave the group dati. Anong kwento mo nga? Kwento mo nga. Pa-leave the group ka. Anong ginawa mo? Mahirap mag-leave the group. Kasi Ah. kapag ikaw iniwan mo yung nagmahal sa'yo, kailangan wag kang May ganon. aalis sa yung mga taong nagmahal sa'yo. Kailangan wag mo silang iiwan, wag kang mag-leave the group. Kasi kapag nag-leave the group ka, walang magpapayo sa iyong magulang. Kung hindi kami nakinig, wala kami rito ngayon ni Manny. Ikaw lang yung nag-leave the group. Kaya nga, bakit sila sinasabi mo? Ikaw sinasabi namin. Sabi ko, advice ko sa wag kayong mag-leave the group. Dahil, Dahil kapag naranasan mo. naranasan kong malungkot ang mag-isa. Kailangan ang pamilya minamahal at samang isisigaw. Diyos ay buhay! Hey! Si Ate Salve hindi leave the group eh. Lagi siya kasing nililib ng asawa niya. Ano Ate Salve? Salamat sa Panginoon at salamat Pastor Dong, Pastor May. At umabot ako ng 4 years anniversary ng DLS! Masayang-masaya po kami mag-asawa dahil talaga pong kami po ay lalong naging malakas at naging tawag doon? Naging masweet! Hindi halata. Hello from Revites Family, Batangas! Yan! Alam niyo ba, mga ka-daily life sharing, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, may daily life sharing na sa Amerika. Dahil tatawid na si Samuel at si Salve, kaya sulitin na natin sila. Ayan. Okay, saya ni Pastora, ipakita mo ang pansit kabagan. Ang sarap-sarap ng pansit kabagan, may batil patong-patong pa. Okay, saya ni Pastora, bawal akong magutom nanay. Huwag kang lalapit sa tabi ko dahil inaawat mo ako. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Maraming salamat mga ka-daily life sharing. Bukas muli, amen. Bukas. Bakas. Yan. Salamat, Pastor Dong. Salamat po ng maraming Lord. Salamat. Kay sarap maglingkod. Yung kagalakan namin, nawa, nagbigay kami ng kagalakan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa amin. Tunay, Lord, na nag-uumapaw ang biyaya mo sa aming lahat. Ang daily life sharing, masigla na, may nasyon pa. At naisimento ang salita ng Diyos sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga, tayo na. Yun.